pagpapatuloy natin pag-aaral, ipagbukas mo kayo sa chapter 6, verse 1 to 10. Galatians chapter 6, verse 1 to 10. Sabi niya, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan ng anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tignan ang inyong sarili, baka ikaw ay natutukso rin. Verse 2, dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung inaakala ng sino man ay siya ay may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukan ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon, ang kanyang dahilan upang magmalaki ay siya kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa. Sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Verse 6, ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Verse 8, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasarian. Subalit, ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Last verse, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambayanan ng pananampalataya. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo muna ho ay dumulog sa panalangin. Mahabagin namin Diyos, salamat po sa biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito upang pag-aralan ang iyong mga salita. Nawa Panginoon ay maging katitusuran ito sa aming mga buhay upang mamuhay kami na ayon sa iyong katwiran at kami ay pabanalin mo, Panginoon, na maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa ikaw lamang ang siyang maitaas, mapamangalan ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Isa kong magandang pagkakataon na related ang itinuro kaninang umaga sa aking teksto or sa aking topic ngayong umagang ito sa ating Bible study. So, what is the role of the church in soul care? Unang-uno, sa pagtuturo ni R.C. Sproul sa kanyang sa kanyang mga sermon nung nakaraan, sinasabi niya ang iglesia ay parehong isang ospital na para sa mga makasalanan at isang hukbo o isang army na nakikipag-digma sa espiritual na pakikidigma. So binibigyan niya ng diin na ang dalawang konsepto, ang pagiging hospital, ang isang iglesia at ang pagiging hukbo nito ay hindi magkasalungat, kundi ito ay pareho sa pananaw. Sinasabi niya, ang iglesia ay itinatag ni Kristo bilang isang hukbo. So binibigyan din ang metaphor na to na ang iglesia ay dapat masigla, aktibo sa pakikipaglaban sa kasalanan ng mga bawat mananampalataya bilang misyon ng iglesia. So part ng mga mananampalataya na kabilang sa iglesia ang makipaglaban. Lalong-lalo na ho, dahil tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito, ang mga besetting sins pa natin ay nananatili pa rin sa atin. So patuloy ang ating pakikipagdigma sa ating makasalanan na laman. Sa kabilang banda rin, binibigyan din ni R.C. Sproul na ang iglesia ay hindi museo ng mga banal. Okay? Kung hindi isang ospital ng mga makasalanan. Ibig sabihin, ipinapakita ni R.C. Sproul na ang misyon ng iglesia ay alagaan ang mga espiritual
ng pangangailangan, lalong-lalo na ang mga nilalapit sa iglesia dahil tayo pa rin ay makasalanan. At ito, ang layunin natin ito ay ilapit ang pinakasolusyon, ang gospel sa mga may sakit. Yung ibig sabihin ng may sakit dito, yung mga makasalanan. Katulad ho ng ating sermon na binabanggit kaninang umaga. So ngayong umagang ito ho, ang magiging role, ano ba magiging role ng isang iglesia sa pag-aalaga ng kaluluwa o soul care? Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita ho natin, ang soul care, ang pag-aalaga ng kaluluwa, ay hindi pangunahing gawain psychological o katang-isip lamang o sa kaisipan. Kundi ito ay spiritual na gawain at kabilang mismo rito ang mga membro ng church, ang iglesia. Okay? Tapos itinalaga nito ni Kristo sa kanyang iglesia bilang paraan ng alin? Ng pag-aalaga. Ituwid, palakasin, at palaguin ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, okay, the scripture, mga sakramento like baptism and Lord's Supper, at pananalangin at disiplina. So ginagamit ngayon ng Diyos ang iglesia bilang kanyang pangunahing kasangkapan sa pag-aalaga at pag-aaruga ng bawat kaluluwang inilalapit sa isang iglesia. So hindi, sabi nga ng ating sermon kanina, well, ang ating pastor, ang pinakadoktor, ngunit kailangan i-equip ang mga members na kung paano pangalagaan ang bawat membro dahil kailangan niyang mag-focus sa pinaka uh, role na binibigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. At ito ay ating papasadahan mo mamaya or itong pag-aaralan mamaya sa pinakahuli. But it's the gist of our pag-aaral ngayong umagang ito is mostly dapat ang membro, ang mga members ng church, ang pinaka-pangunahing may responsibilidad sa mga members din ng iglesia at lalong-lalo na sa pagpapalaganap din ng ebanghelyo. It's not only the pastor's role or responsibility. It's always the responsibility din ng lahat ng member ng church. Okay? So, isa-isahin ho natin. Actually, mabilis na lamang ho dito kasi na-discuss na yung iba kanina, pero tingnan na naman, bigyan na lamang nating diin ang mga 7 topics na to. Una, ang role ng church sa soul care, ang iglesia bilang itinakdang lugar ng Diyos sa pag-aalaga ng kaluluwa. Ang iglesia ang karaniwang binibigyan ng paraan ng biyaya or ordinary grace, means of grace ng ating Panginoon upang gamitin ng Diyos na alagaan ang mga bawat kaluluwang nilalapit dito. Ang ibig sabihin ng iglesia dito, it's not the church, it's the members of the church. Okay? Mga member ng church. Okay? Sabi nga natin, sabi ng ating sermon kanina, ang evangelist, ang siyang hahanap, lalabas upang ibahagi ang ebanghelyo at idadalhin sa iglesia, sa church, para sila ay patuloy na alagaan ng ating pastor, educate nila. Ngunit ang pag-aaruga nito ay nakabase sa mga members, ang responsibility ng members. Tignan ho natin, kasi ang pastor, lahat ho tayo sinusupervise niyan. Tinitignan ang bawat members. Ngunit ang bawat members ngayon, responsibilidad ho natin na alagaan naman ang isa't isa. Okay? Maaari natin gamitin ang teksto mula sa Ephesians 3:10. Sabi niya, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan ang sangkalangitan, ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ganon din ang sinasabi ng Acts 2:42. Nananatili silang matibay. Bakit? Kasi sa turo ng mga apostol at mga pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. It's because of the church now, church members are there always, nandun sila parate sa lahat
ng aspeto ng kanilang paglago. Hindi ibig sabihin, hindi maaaring lumago ang isang mananampalataya na mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng bawat member ng church. Ang pag-aalaga sa kaluluwa ay hindi hiwalay sa iglesia. Ang ating paglago sa ating kabanalan ay hindi maaaring hiwalay sa iglesia. Ibig sabihin, hindi tayo maaaring lumago on our own. We need other members to guide us, to lead us sa supervision ng ating pastor na kailangan natin na makibahagi sa pagsama-sama, sa pagsamba, pamumuhay araw-araw bilang isang katawan ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, hindi lamang tayo dito tuwing linggo nagsama-sama upang maging makibahagi. Ang ating buhay ay hindi nagtatapos sa araw lamang ng linggo. Nag-uumpisa o nagtatapos sa araw ng linggo. Ito ay dapat isinasabuhay ho natin araw-araw kasama ng mga ibang mananampalataya. So ibig sabihin, ang iglesia ay binibigyan diin ang tapat na pag-anib sa isang iglesia at hindi ito ihiwalay sa isang sariling paglago. Kailangan ho nating maunawaan na hindi natin kaya lumago mag-isa. Kailangan ho natin ng mga discipline of grace as an personal uh, encouragement ho sa atin at or personal na development ho natin sa spiritual na paglago. Ngunit mas ba e-exercise natin ang ating pag-ibig kung kasama ho natin ang mga ibang membro ng church na lumalago kasabay. Ang ibig sabihin ho nun, walang naiiwan sa ating paglago. So hinihikayat ngayon sa isang iglesia, hinihikayat ang regular na pagsamba tuwing araw ng linggo. Ito ay nagpapaalala rin. Okay? Sabi nga ng sermon natin kanina, kung meron tayong member na matagal na natin hindi nakakasama sa ating pananampalataya tuwing linggo, we need to extend our love. Bisitahin sila, hikayatin sila, kamustahin natin sila. Okay? Tignan ang kanilang sitwasyon. It's not only the pastor's responsibility, but also the members' responsibility upang ipakita ho natin ang ating pag-ibig, katulad ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus, na hinanap niya ho tayo nung tayo ay, pwede ko sabihin, may sakit. Ang may sakit na sinasabi ho dito, makasalanan. Nung tayo ay nahihiwalay, hinahanap po tayo. So ganun din po tayo bilang isang membro ng isang church. Hinahanap po natin ang ating mga kasamahan sa church. At tinuturo ngayon ang spiritual na paglago at ang pagpapagaling. Kailangan ho natin maunawaan ang pagpapagaling kahit anong sakit, hindi ho instant. Nangangailangan ng time, nangangailangan ng panahon. Kahit na may lagnat po kayo, kailangan pa rin ng 2 hanggang 3 araw para tuluyang mawala ang iyong lagnat kahit uminom ka na ng gamot. So hindi ho instant. So merong panahon. Kailangan ho natin unawain na hindi agad-agad ang bawat isa ay magagrasp, maiintindihan, mauunawaan. Ngunit kailangan ho nating nandoon parati sa kanila, ang bawat isa na handa ho tayo not only to sacrifice that, but also to show our love sa ating mga members. So anong application sa atin dito? Dapat ho matuto ang lahat ng mga mananampalataya na hanapin at kusang loob ang mga members ng church kung sino i-extend ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagmamahal. Not only, hindi natin pwedeng sabihin lang na mahal kita kapatid, na hanggang dun lamang, nang hindi mo pinapakita ang iyong compassion. Hindi ka nagbibigay ng time, hindi ka nagbibigay ng pag-aaruga sa ating mga kapatid. Hindi lamang ito panlabas, kundi pinapakita ho nito ang tunay na pagmamahal natin bilang kasapi ng isang church at upang ipakita na tunay ka ngang
mananampalataya na katulad ng ating Panginoong Jesus. So, ang mga nahihirapan naman, mga nangangailangan ng tulong, is kailangan ho nilang tignan ang kanilang kahinaan, hindi bilang isang kabiguan. Kundi ito ay isang um, bahagi ng proseso ng kanilang pagpapakabanal. Binibigyan tayo ng mga trials, hindi upang ipakita na tayo ay mahihina, upang ipakita na dapat tayong lalong lumapit, humingi ng guidance, ng kalakasan, dumipende sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin na tayo ay nasa ganitong sitwasyon, tayo ay mahina. No. Ipinapakita lamang na kung saan tayo mahina, lalo nating itinataas dapat ang ating pananampalataya sa isang soberano at banal na Diyos. So yun yung ating maaari nating makuha sa application na to. Ikalawa, ang salita bilang ang role ng church sa soul care, ang salita ng Diyos bilang pangunahing kasangkapan sa pagpapagaling ng kaluluwa. Ibig sabihin, ipinapahayag ng iglesia, ng bawat membro ng iglesia, ang kanyang pag-aalaga sa salita ng Diyos. Unang-una, inilalantad ang kasalanan. Ipinapakita ang kasalanan. Huwag mo sasabihin may kasalanan ka nang wala kang basis. Always go back to the scripture. At sa kaparaanan ngayon, maaari mo ngayong maituwid ang kanilang pagkakamali dahil hindi ito sa iyong sariling salita or experience. It will be the Bible is your main basis. Hindi siya ngayon, hindi siya pwede ko sabihin dahil sa emotion mo. You will not be going to, kasi mahirap na ibahagi ang iyong emotion dahil ikaw lamang ang nakaka-experience na yun. But if you're going to share the Word of God, hindi ka magkakamali. Kasi ang basis mo is the main source po ng ating, or basis, reference po ng ating pananampalataya, ang Biblia. So maaari natin gamitin ang Hebrews 4:12 sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, kung saan, sabi niya ho dito, higit na matalas kaysa sa alinmang tabak, na kung saan ang may kakayahang kumilala, ang salita ng Diyos, ang pagkilala sa pag-iisip at sa hangarin ng puso. Ganon din ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3. Ang lahat ng kasulatan, isa sa mga favorite verse po natin ito, ay kinasihan ng Diyos sa mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. So sabi ko nga ho, ito yung magandang pagkakataon na gamitin natin ang ating personal devotion. Pangalawa, ang ating family worship. We go back to the scripture. Huwag ho natin kalimutan sa ating family worship na we read the Bible. After we sing a song, praises, we read the Bible. Dahil yun yung panahon ng ating pagtutuwid, pagtuturo sa ating mga anak. Hindi kung kailan sila nagkamali, doon natin itinuturo kung ano yung tama. Sa family worship pa lang, ibinabahagi na natin ang mga to. Ano yung mga anak? Itong sinasabi ng Biblia, dapat ganito, ganito, ganito. Hindi ngayon magiging personal. Hindi ngayon magiging dahil sa iyong sariling pananaw. May basis ka ngayon. It's the scripture. Sa madali mo siya maibabahagi ngayon dahil ang reference mo, it's not your personal emotion. Hindi ka magtuturo ngayon dahil sa iyong emosyon. Magbabase ka ngayon sa biyaya ng salita ng ating Panginoon. So ang tunay na pag-aaruga ng kaluluwa ay nakabatay sa theology, hindi sa emosyon. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pagsusuri sa puso. At ito ay dapat nagtuturo na ang lunas ay hindi ang ating sariling karanasan, kundi ang lunas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang magiging basis natin. We go back to the scripture and then always go back
to the work of Christ, hindi yung ginawa natin, hindi yung mga na-experience natin. Kasi bias ang ating experiences. But with the scripture now, dapat nating ibinabalik sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, ano ang kahalagahan sa iglesia? Na ang pangangaral ay nakalapas sa Ebanghelyo sa tunay na kasalanan. Ito ang tunay na takot at pagdududa at pagdurusa. Dapat ho natin tapat na ibahagi ang Ebanghelyo upang makita ngayon, i-emphasize na tayo ay makasalanan. Kung meron man tayong mga pagdududa, may mga doubts, may mga pagdurusa tayong nadadaanan, it's part ng process ng sanctification na pinapa-experience sa atin ng ating Panginoong Diyos upang makita talaga na isinasabuhay ba natin ang Ebanghelyo sa ating bawat aspeto ng buhay. Sa ating personal na ngayon is dapat nating aralin. Yan. Kaya importante naman ang personal devotion. Bago mo ibahagi sa iyong pamilya, dapat ikaw mismo, pinag-aralan mo muna, mineditate mo muna. Okay? Nakita mo naman, nag-evaluate ka na muna. Okay? Yun yung anuhon natin. At ang pagtuturo na unawain natin ang karanasan ayon sa, kumbaga iugnay natin ang ating karanasan ayon sa salita ng ating Panginoon. So anong application bilang individual? Kailangan ho nating turuan ang bawat mananampalataya ngayon na pag-aralan ang katotohanan ng Diyos sa kanilang mga sariling mismo. Kumbaga bago mo ibahagi, parang sa ano ho tayo, bago ka magturo, kailangan ikaw mismo is pinag-aralan mo muna. Tayong mga magulang, sabi ko nga, tayo may pinakamalaking responsibilidad, lalo na kung ikaw ay mananampalataya na. Kailangan nating akayin ang ating mga anak sa pananampalataya. At hindi mo sila maaakay na ibibigay mong responsibilidad sa ating pastor. Tayong munang mga magulang ang siyang may responsibilidad doon. Kaya napakahalaga sa bawat magulang ang personal time, prayer, devotion. At yun ang magiging kasangkapan mo, kaparaanan mo, kung paano mo maibabahagi sa iyong pamilya. Hindi na natin kailangan, actually nga hindi na natin kailangan lumayo pa, lumabas pa. Kung lahat ng members ay may ganitong pananaw. Kasi lahat na lamang na tao na idalalapit sa iyo, ang iyong magulang, kapatid, kasamahan sa trabaho, lalong-lalo na ang ating mga anak, they all fall short. Hindi mo na kailangan pag lumayo, lumabas. Ang ating Panginoon na ang siyang naglalapit. Ngunit kailangan ho natin equip, kailangan ho natin pag-aralan. At hindi tayo makakapag-aral kung tuwing linggo lamang tayo umaasa. Kailangan ho natin ng oras, panahon. Talagang ano ho natin, subukan ho natin mag-exert ng effort, mag-invest ang other term, mag-invest ho tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Pangatlo, mutual care. Okay? Ang pag-aalaga sa isa't isa sa loob ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, ang bawat mananampalataya ay tinawag upang magdala ng pasanin ng isa't isa. Sa ating teksto kanina, dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa. Sa ating teksto sa kanina. Pangalawa, sa Hebrews ganun din. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Medyo mas mabigat ang sabi ng Hebrews. Sabi ng isa lang, kapag may pangangailangan sa isa't isa, sabi ng sa Galatian. But sa Hebrew, sabi niya, araw-araw. Okay? Magpayuhan kayo. Kaya nga, ang kagandahan ng ating panahon ngayon is meron ng social media, ginagamit ang technology na kahit malayo tayo physically, we can still connect individual kung gagamitin ho natin ng tama ang technology. Hindi lang natin siya sa trabaho, sa mga circular world, maaari natin gamitin din ang teknolohiya sa ating panahon ng ito para palalahanan ang bawat isa. Lalong-lalo na ho tayo, lahat ho tayo magkakaiba ng
obligasyon, oras at panahon, technology will going to unite us. Okay? You're just only a message away. Ang bawat isa is a message away. Palalahanin mo siya, lalo na kung meron mo kayong kakilala na member na dumadaan ng pagsubok, a simple message, a simple call. Okay? Napakalaking bagay na binibigay na kaginhawaan sa bawat members. So, sabi ko nga, hindi lamang obligasyon ng pastor yon. Okay? Hindi lamang obligasyon ng pastor. It's all the church members' responsibility na alagaan ang bawat isa. So, anong kailangan ho natin bilang isang iglesia? Kung maaari, huwag ho tayong tumigil sa pananalangin na magkasama. Alam ko na mahirap yon dahil meron ho tayong corporate prayer, pero kung kaya ho natin beyond yung sa mga weekdays, okay? Weekdays mag-set ng oras na kasama ang kahit dalawa lang ho kayo, tatlo, hindi naman kailangan lahat. Ba't magpanalanginan ho kayo? Okay, tayo, magpanalanginan tayo. Mag-set lang ho tayo. Kapatid, pwede ka ba ganitong oras bukas? Kahit short prayer lang. Tayo. Wow, what an impact. Actually ho, sabi ko nga ho, ako'y binigyan ng pagkakataon last year na mga ibang bansa at isa sa mga responsibility ho natin is maghanap ng church kung saan ho tayo madidistino, ano ho. At ako'y nabigyan ng pagkakataon na mapunta sa isang, dahil siguro, dahil foreign land, foreign country, it's napaka-rare na Filipino pupunta doon sa isang church para makipag-community sa kanila, okay, makipag-fellowship. Alam niyo ho ba, parang halos 30% ng members, sinabi ko ang pangalan ko. So mga 20 person, bawat tumalapit, kamusta ka, taga saan ka, anong pangalan mo, paano mo nalaman ng church? Okay, doon pa lamang paano namin bago ko umalis, paano kasi pagpa-pray? Hindi pastor ang lumalapit, members. Hindi ko ibig sabihin na nakikita ko lang mga ano natin po dito. It's not gayahin natin yung church doon, but they are very much more caring na hindi sila, hindi kumbaga, napakahalaga ng mga taong nilalapit ng sa church nila yon. Kasi sabi ko nga, dahil siguro foreign country, bihira ang Pilipino dahil ang naririnig nila is ang lengguwahe ng bansang yon at makikita mo talaga ang hospitality ng pagiging Pilipino. At kabilang ho doon, akibat ho doon ay yung pagmamahal bilang isang mananampalataya. Nakikita mo ho talaga ang pagmamahal ho nila sa mga ano. At hindi man ho nila tinanong kung ano yung religion ko or ano ako. Basta kinamusta lang. Okay? So halos kalahati ng church. Ganun din. Tapos ako ay napagkakaano na tatlong beses doon. 2 linggo ako nagpapakilala sa kanila. 2 Sundays ako nagpapakilala sa kanila. At nung pangatlo, nagpapaalam ako. Sabi niya, akala nila permanent na ako doon. Akala lang permanent na ako. Hindi. Bumibisita lang ako. So, it's napakagandang experience ho natin. So sana ho, makita ho natin ito. At ang pagtuturo kung paano makinig na maayos sa church. Hindi lamang, alam niyo ho ba, it's very, sabi nga ng sermon natin kanina, baka nandito ho tayo. Wala ang ating isipan. Okay? Wala ang ating kalooban sa church. Lumilipad. Kung ano man yung mga gawain nating naiwan, hindi tayo nakafocus doon. Yun ang sinasabi ho dito. Dapat we care. Alagaan ho natin. At kung nandito tayo sa church, we focus our strength, our mind, our soul. This is church. So, anong application sa mga mananampalataya? Kailangan ho nating tignan ang bawat isa. Maging sensitive ho tayo. Alam ko mahirap kasi actually ho, sa totoo lang, ang personality ko, tahimik lang ho talaga ako.
O, ayaw maniwala. Sabi ko na nga ba eh. Tahimik ang personality ko, but it's because of the needs of the church. I need to go out. Yung go out to my comfort zone, sabi nga nila. Dahil kailangan makita ang pag-ibig ng Diyos. Kung paano ko inibig, ni-reach out. I need to show it also. Hindi bilang pagpapakita, hindi kung paano ko rin i-express dahil hindi ko may i-express yun sa Panginoon. May express ko lamang yun sa kapwa mananampalataya. Kaya yun yung ibig sabihin nun. Pang-apat, actually alaano natin, ang sakramento bilang paraan ng kaaliwan ng katiyakan. It's one of the role of the church. Ang ibig sabihin, ang bautismo at ang Lord's Supper ang nagpapalakas sa mga mahina sa pananampalataya. At ito rin ay nagpapaalala sa atin kung ano yung mga pangako ibinigay ng Panginoon sa atin. Maano natin gamitin ang 1 Corinthians 10:16, sabi niya, ang kopa ay pagpapaalala sa ating pinagpapala. Hindi ba ito'y pakikisalo sa dugo ni Kristo? During our communion, na iniinom ho natin ng kopa, is hindi ho ba pinapaalala sa atin doon ang dugong dumana sa ating Panginoong Jesucristo ay kabayaran ng kasalanang nararapat dapat sa atin. Ngunit siya ang umako. Pangalawa, ang tinapay na ating pinapuputol-putol ay hindi ba ito'y pakikisalo ngayon bilang kabahagi ni Kristo? We always remember. Kaya nga sabi ni Brother David, during our Lord's Supper, it's our responsibility na ipaliwanag din sa ating mga anak. Bakit natin ginagawa ang ganitong ang mga sakramentong ito? Hindi lamang tayo umiinom ng juice, hindi lang tayo kumakain ng tinapay, ngunit ano ang kahalagahan sa isang mananampalataya na kabilang sa tipan ng Lord's Supper. Romans 6:3-4, sabi niya dito, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo? Last week ho, may pagkakataon ho tayo na bautismahan ang bagong membro ho natin. Kaya lang madalas ang ating kaisipan ay nakafocus sa Kanya. Ngunit kailangan din ho nating alalahanin, ibalik sa atin, may punto sa ating buhay na tayo rin ay ganoon. Nandun sa sitwasyon ng pababautismo na yon. Kaya dapat ipinapaalala sa atin ngayon na tuwing merong binabautismo na hindi lamang nakatuon sa Kanya, ibalik natin sa ating sarili na tayo noon isang makasalanan. Ngunit binigyan ng pagkakataon ng panibagong buhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay namatay sa kasalanan nung tayo ay nilubog. At katulad ng ating Panginoong Jesucristo rin, tayo naman ay binuhay sa pamamagitan ng katuwiran ng inangat sa tubig. Ang lahat ng mga sakramentong ito ngayon ay pagpapaalala hindi lamang sa bagong membro o hindi lamang kundi sa lahat ng mga members ng church. Yun ang kagandahan ng pagpapaalala. Kasi madalas nakakalimot po tayo. Ang limot is napapabaya kapag tayo ay napunta sa pagkalimot, napapabayaan na natin ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Na tayo rin mismo, yung panahon na tayo makasalanan, ay nasa puntong iyon. Kaya ang mga sakramentong ito ay gawin ho natin, pwede ko sabihin, seryosohin ho natin. Pagtuunan ho natin ng matinding pangangailangan. Hindi lamang ho sila na ginagawa na natin every month or tuwing may bagong member, but ito ay pagpapaalala para sa atin. So ano hong kailangan gawin ng church ho dito? Mag-ingat ho tayo sa pagtuturo ng mga sakramentong ito. Pasensya na ho, meron narinig ako last time sa isa sa ating mga anak, sabi niya, may magsuswimming ba? Okay? So dapat yun yung panahon na ituro ho natin.
Okay? Ituro natin ano ang tama. Okay? Ano ang tama? Anong ibig sabihin ng baptism sa ating mga anak? Doing communion, pwede ba akong kumuha, tay, nay? Okay? Kailangan ho natin palalahanan. Kaya mag-ingat ho tayo. Ituro ho natin na may pag-ibig sa ating mga anak. Anong ibig sabihin ng mga sakramentong ito? Hiyakatin ngayon ang mga nanlulupay-pay o nangihina na ang banal na hapunan ay kailangan ho tayong magsisi at manampalataya. At ginagamit ngayon ang mga sakramentong ito upang tiyakin, ipaalala sa atin yung mga pangakong ibinagay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Katulad ng water baptism, tayo ay namatay, nakasama ni Kristo. Tayo rin ay muling mabubuhay dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Yesus. Itong pangakong ito, wag ho nating ah, bitawan. Lahat ho natin ito ay dapat nating panghawakan. At ang baptism, ang siyang magpapaalala ho sa atin. Hindi lamang dun sa binabautisman, kundi tayo rin mananampalataya na nasa punto ng ating buhay noon ay hindi pa tayo mananampalataya. Ang application ngayon is lagi nating alalahanin. Palakasin natin ang bawat isa. Encourage ho natin ang bawat isa na makibahagi sa mga sakramentong ito. Ibig sabihin, makibahagi ho tayo. Actually ho, isa ho, kung titignan ho natin, may mga pagkakataon ho sa buhay ho natin, may mga, alam ko ho natin na meron tayong emosyon na sa tingin ho natin, hindi tayo karapat-dapat makibahagi ng banal na hapunan. Alam ho dito, lalo ho tayo nagkakasala. Dahil hinihikayat tayo ng isang banal na soberanong Diyos na lumapit, makibahagi sa Kanya. Dahil lahat ho tayo, in the first place, hindi karapat-dapat. In the first place, hindi tayo karapat-dapat na makibahagi. Kaya yung feeling ho natin, baka hindi ko karapat-dapat makibahagi ngayon. Sino ho dapat ang karapat-dapat? Wala ho. Walang sino man. Kaya ito ay isang paraan ng pagmamalaki. Tingnan ho natin, ang hindi makibahagi sa banal na hapunan ay isang paraan ng pagmamalaki. Kahit tinitignan mo ang iyong sarili na hindi karapat-dapat, pinagmamalikan mo na hindi ko kailangan ng banal na hapunan. Ngunit wala ho talaga sa atin ang may karapatan or may karapat-dapat sa banal na hapunan. Ito ay pribilehiyo, means of grace na ibinigay sa mga mananampalataya na kailangan ho tayong makibahagi at makita ho natin ang importansya ng pakikibahagi sa mga sakramento ito. Panglima, ito ho, medyo mabigat. Ang pagdidisiplina ng iglesia bilang mapagpalang pag-aalaga ng kaluluwa. Okay? Ang disiplina ay hindi para parusahan. Take note. Ang pagdidisiplina ay hindi para parusahan. Kaya nga ho, sa ating mga anak, hindi ho natin sila pinaparusahan. Okay, ang word. Hindi ho natin sila pinaparusahan kapag sila ay nagkamali. Dinidisiplina ho natin sila. Ang ibig sabihin, ibinabalik ho natin sila sa kanilang katayuan bilang upang iligtas ang kanilang kaluluwa. Pwede ho natin gamitin ang Matthew 18:15, sabi niya, ito yung last week na hinahanap kong verse na kung saan, kung magkasala laban sa inyo ang inyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Take note ho doon kayong dalawa lamang. Kung pakikinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid. At basahin ho natin yung succeeding verses kung paano natin i-handle naman kapag hindi pa rin siya nakinig. So basahin na naman ho natin yung verses na yun, following verses. Then ganun din ang sinasabi ng Hebrews 12:11. Subalit ang lahat, meron ho bang dinidisiplina ho dito na tuwang-tuwa siya? Okay, wala ho, di ba? Ang sabi ng Hebrews, lahat ng mga pagdidisiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Okay? Kaya kapag nasaktan ho ang ating mga anak sa ating pagdidisiplina, tama lamang ho yun.
Okay, tama na. Kasi kailangan ho niya masaktan. Subalit, ang ano ho natin doon, wag ho lang naman natin siyang sinasaktan nang walang paliwanag. Kailangan may paliwanag. Kailangan niyang maunawaan na dapat ito ay magdulot ng mapayapang bunga ng katuwiran. Hindi lamang natin sila pinaparusahan physically. Kailangan may kasamang pagtutuwid. Kaya nga ang gamit ng pagtutuwid ho doon, balik ho tayo sa verse, sa scripture. Kasi magiging bias kung sa'yo. Kaya gamitin mo ang scripture sa pagtutuwid sa ating mga anak. Kaya nga ang challenge ho doon, hindi mo magagawa ho yun kung tuwing linggo ka lang. Kailangan ho natin mag-invest, mag-effort, mag-exert ng effort sa ating pag-aaral. Kasi kailangan din ho natin sa ating mga anak. So anong ibig sabihin ho nun? Ang mapagmahal na magulang o mga mananampalataya ay hindi hinahayaan na nagkakasala ang kanyang kapatid. Okay? Ibig sabihin, kapag meron tayong nakikita na hindi gumagawa, na hindi maganda or ng kasalanan, hindi ho natin siya hahayaan. Kailangan ho natin siyang lapitan at pagsabihan. At hindi mo siya mapagsasabihan ng manggagaling sa iyong experience. Kailangan, always take note ho natin, kailangan biblical theology. You use the scripture when straightening or confronting ang ating kapatid. Kailangan ho, warning lamang sa iglesia ngayon, warning lamang sa iglesia, kailangan ho dapat maging privado, private. Yun yung sinasabi ng Matthew. Maging private muna. Huwag mo munang actually, huwag nating i-chismis or isabihan sa pangkalahatan. I-resolve nyo muna individually, kayong dalawa. And then, you follow kapag hindi siya sumunod. Sabi ng Matthew. Tapos, ang pagdidisiplina ay ginagawa ng may unang-una, pananalangin. Hindi yung pag nakita mo, kinonfront mo, tama naman yun, pero may short prayer ka muna. Katulad ni, dapat nagkaroon ka muna ng short prayer na kung paano mo siya lalapitan. May pagtsatsaga. Sabi ko nga, katulad ho tayo, palagay ko, nung tayo rin ay matigas pa ang ulo, ganun din ho tayo ka-stubborn. Ganun din ho tayo katigas ang puso ho natin. Okay? At malinaw ang ating layunin. Anong malinaw ho doon? Humahantong sa pagsisisi, pananampalataya, at manumbalik sa ating Panginoong Jesus. Anong application sa mga miyembro ngayon? Natututo ang mga miyembro na ang kasalanan ay seryoso. Lalo na yung mga respectable sins ho natin. Okay? Seryosohin ho natin dahil gaano man kaliit o kalaki ang kasalanan sa pananaw ng ating Panginoong Diyos, parehas ang kasalanan na ito. Walang pagkakaiba sa malaking kasalanan at maliit na kasalanan. Ito ang pananaw ng Diyos, ang katuwiran ng Diyos. Sa atin, maaari mong baliwalain yung mga maliliit na kasalanan dahil wala lamang sa iyo to. Ngunit sa ating Panginoon at soberanong Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. So, ano pa yon? Pinangangalagaan ngayon ang iglesia sa mga nagkakasala at sa buong kongregasyon. Ang ibig sabihin, of course, sino ba naman ho sa atin na lalong-lalo na is sinasabi, ganyan ba talaga ang isang Kristiyano? Kung magaslaw ang kanyang paggalaw. Hindi ho ba? So, ang ibig sabihin, responsibilidad ng church. It's the church's responsibility kung paano mamuhay ang kanyang member. So, akibat ho doon ay ang responsibilidad kung paano didisiplinahin ang mga members ng church. Dahil may responsibilidad, hindi lamang sa kanilang paglago spiritually, kundi sa kanilang pamumuhay
bilang kahawig ng ating Panginoong Jesus. Pang-anim, ang iglesia bilang lugar ng kaaliwan ng Ebanghelyo. Huwag ho natin kalimutan, dapat ipinapahayag sa iglesia ang Ebanghelyo, ang gospel ng ating Panginoong Jesus. Dahil alalahanin ho natin, ang lahat ng pumupunta sa church ay may sakit. Ano yung makasalanan? Ang ibig sabihin mo doon. So, kailangan ng pag-aaruga. Kaya, dapat lamang, sabi nga ni, yung metaphor ni Brother David, meron hubang doktor na kapag sinabi mo ang iyong sakit, re-resetahin ka, eto inumin mo nang walang paliwanag. Hindi ho ba? Wala. Lahat ng doktor, dapat ipinapaliwanag ang kanyang sakit at ibinibigay ang mga gamot na panlunas dun sa sakit na ho na yon. So, nakikita dapat natin ang church ay ganon. Ipinapakita ngayon na welcome. Actually, welcome ang mga makasalanan sa church, ang may sakit. We welcome all of them here sa church para gamutin, ibahagi ngayon ang ebanghelyo sa kanila. So, ibig sabihin, sabi ni Pablo sa mga Korinto is dapat ang lahat ng mga nilalapit sa iyo is umaliw sa atin sa lahat ng ating mga kapighatian. Inaaliw natin. Paano natin inaaliw? Hindi yung talagang parang iano natin. I-share natin ang gospel sa kanila. Ibahagi natin ang gospel sa kanila. At sa pamamagitan ng kaaliwan ay inialiw sa atin ng Diyos. Dapat makita, maunawaan ng mga nilalapit sa atin na ang kalunasan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ginawa ng katuwiran ng ating Panginoong Diyos. Ganun din ang sinasabi ng Psalms. Ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak. Bakit ho? Di ba? Madalas kung saan ho tayo nasa pinakamababang punto ng ating buhay, doon ho tayo mas lumalapit sa pangangailangan ng ating Panginoong Diyos. At doon natin mas kailangan ng mga members ng church na makibahagi, pasanin ang ating mga pinagdaraanan. Mas kailangan ho natin sa panahon na yon. So dapat hindi lamang natin itinuturo, ang soul care ngayon ay dapat hindi lamang pagpapayo sa mga may sakit. Lalong-lalo na pagpapayo ito sa ating sarili. Kasi hindi mo may babahagi ang ebanghelyo nang hindi mo pa nararanasan. Hindi ka makapagbahagi ng gospel kung ikaw mismo hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng kaligtasan na ibinibigay. So ganun ka-importante ng ang pananaw dapat ng isang mananampalataya. Na hindi lamang siya lumalago mag-isa. Kasama niya ang mga ibang mananampalataya at sa kabilang banda, akala ho ng karamihan, siya ang nilalapit sa atin. Hindi. Minsan, ibinabalik ho sa atin ang pananaw na to. Tayo ho pala. Ganon din nung mga pagkakataon ng puntong ito. Kaya dapat tayo, ang ating paglakad sa ating kabanalan ay dapat nakaakibat sa ating pagdadalamhati sa mga ibang mananampalataya. So, ibig sabihin, hindi lamang tayo lumalakad sa ating kabanalan ng individual. Kasama ho natin dapat ang mga ibang mananampalataya. At patuloy ho tayo nagpapagaling sa ating mga sakit, kasalanan. Dahil meron pa rin tayong mga kasalanan na namumuo sa ating buhay, lumilitaw sa ating buhay. Ang application ho natin ngayon, ang pagdurusa na ating nararanasan ay dapat ho nating makita na ito ay biyaya upang lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang sa salita. Hindi lamang na, yes Lord, nandyan ako sa iyo.
kung hindi ipakita ho natin ito, na tunay ho tayong matatag sa ating pananampalataya. At ang pagdurusa ay laging konektado sa bawat iglesia o sa bawat mananampalataya. Konektado ho tayo sa kasi iisang katawan. Ang sabi ang paglalarawan mo sa atin, ang iglesia ay isang katawan na ang ating ulo ay ang ating Panginoong Jesus. So ang sakit ng isang member ay dapat pasanin ng lahat ng member ng church. At panghuli ho, actually, ito na yung sermon ho natin kanina, kaya hindi ko na masyadong i-emphasize ho to, na alam ho natin ang pastor o ang elder bilang pastol ng kaluluwa. Sila ang pinaka may responsibilidad sa atin. Okay? Sabi niya ho ng Hebrew, sumunod ho tayo sa mga nagpapasakop po sa atin. Kasi at the end of the day, okay, we all still itinalaga ng ating Panginoon ang ating pastor upang tayo ay alagaan. Siya yung pinaka, kahit anong galing pa ng nurse, it's still the doctor's prescription or diagnosis ang masusunod. Dahil siya yung itinalaga, hindi yung nurse. Okay? Tayo yung mga nurse. Nurse lang ho tayo. It's still the pastor and the elders ang kailangan ho nating bigyan, pagtuunan ng ating kalakasan na sundan ho natin sila. Under pa rin ho tayo. Sumunod ho pa rin tayo sa ating pastor. Yun na sabi ng 1 Peter. Sabi niya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos, yun ang habilin sa ating mga pastor, na nasa inyong pangangasiwa. Kung hindi kayo'y maging mga halimbawa ng kawan, ibig sabihin, we all back. Tingnan, kaya nga ho na mahalaga na alagaan ho natin ang ating pastor. Okay? Minsan ho, a simple text, hindi ko lang alam kung naranasan ng ating pastor to. Hindi lang ho problema ang nare-receive. Hindi pagpapalakas. Pastor, we are praying for you, for your family. Hindi ho ba? Hindi puro, Pastor, may problema ako. Oh no. Okay? Even though responsibility ng pastor yon, but we always encourage him. Yung encourage ho natin ang ating pastor. Ang dami ho natin. Seriously, ako nga ho, iilan lamang sa aking circular work, iilan lamang ang aking staff. Masakit na ulo ko. What more pa? Ang staff ko kasi, sa isang company, binabayaran ho na sila para gawin ang kanilang trabaho. Sa church ho, hindi. It's only by the grace of the Lord kung paano mo sila maihikayat na gawin ang isang ministry. Hindi ho sila pwedeng persahin. Hindi sila pwedeng sabihan directly. Di katulad sa circular work, kailangan mo siya directly. Kung hindi niya kayang gawin ang pwede mo siyang i-memo, pwede mo siyang Pero sa church, hindi. Okay? Sa church, hindi ho. So, kailangan ho ng pag-aarugarin ho ng ating pastor. Katulad ng mga ibang doktor, kailangan din na pag-aaruga ng ibang doktor, ng nurse. Sa atin ho, bilang isang member ng church, we always take care of our pastor. Dahil sa kanila nga, sabi nga ng ating sermon kanina, sa kanila itinalaga ang pinakamahalagang bagay. Okay? Kung tapat nilang ibinabahagi ang salita ng Panginoon, pagpapala ho sa mga membro ho yun. Kung tapat nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang ibahagi ang salita ng Panginoon, yun ho ang ating kaginhawaan bilang members. Dahil malaki ang pananagutan niya sa Panginoon. Mas malaki ang pananagutan ng ating pastor sa Panginoon kaysa ho sa atin. Dahil malaki ho ang bahaging ibinigay sa kanya na responsibilidad. Kaya nga ho, huwag ho natin kalimutan sa bilang pag-unlad sa ating kabanalan is isama ho natin. Ipakita ho natin ang ating pagmamahal sa ating pastor. So as a summary, roles of the church, 7 ho sila. Kaya nga ho, napakahalaga ang soul care sa isang
lumalago or healthy na church. Dahil hindi lamang ito nakatuon sa pansariling paglago, kundi nakatuon din sa kapakanan ng bawat member ng church. Kaya kung kayo po ay hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi mo pa nararanasan ang tunay na kaginhawaan o tunay na kapayapaan. Ang puot ng Diyos ay nasa iyo dahil ito ang epekto ng kasalanan. Dahil epekto ng ng sakit na parati na nasa iyo pa rin. Ikaw ay patungo sa impyerno. Ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ngayon ng Diyos, nang ibinigay niya ang lunas ng ating mga kapighatian, ang kanyang anak na mamatay sa krus para tubusin ang mga kasalanan ng mga mananampalataya sa kanya. Ang panawagan po ng Ebanghelyo ngayon ay magsisi at manampalataya ka sa iyong mga kasalanan. At sa ganitong paraan, humanap ka ngayon ng Ebanghelyo. Humanap ka ngayon ng iglesia na mag-aaruga sa iyo upang ikaw ay lumago sa kabanalan, umunlad ng may kahawig ng ating Panginoong Jesus sa iyong buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, ay sa tulong ng po ng iyong banal na Espiritu ay naging namulat ang aming mga puso, Panginoon, sa mga ipinag-uutos na ipinapagawa niyo sa amin na maging kawangis ng aming Panginoon Hesus Kristo sa aming kabananan. Nawa, makita ho namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pag-aaruga ng bawat kaluluwa na inalalapit mo sa amin. At ikaw lamang, Panginoon, ang siyang tinataas, pinapangalan ngayong umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.